Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Iisa lang sa House Justice Committee ang tumutol sa sufficiency in substance ng ikatlo at ikaapat na reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Busod nito, pinasasagot na si Vice President Duterte sa dalawang reklamong impeachment sa loob ng 10 araw. Ang tanong ngayon, ano na bang susunod na mangyayari? O ito mga kabunyog, ang susunod na mangyayari magdidepende kung sasagot si Sara o hindi. Binigyan si Sara 10 days. Pag hindi sumagot si Sara, ibig sabihin walang reply. Kung walang reply, maghihiring na sa March 17 to 18. Maghihiring na. Bakit March 17 to 18? Ay ano yan, di ba 10 days? So sa 10 days, kapag hindi sumagot sa loob ng 10 days, walang sagot, maghihiring na. O, ano na yan? Mapapabilis. Kaya kapag hindi sumagot si Sara, maghihiring na kaagad sa March 17. If she doesn't file an answer, that is considered as a denial of all the allegations contained in the complaint, and the Justice Committee will simply proceed to hearing these impeachment complaints. Nakuha nyo? Mga kabunyog, pag hindi sumagot si Sara, ang 10 days ay 15. 15 ang kasi March 5 yata na-receive yung notice Di may 10 days siya. So March 15. So pag hindi sumagot ng March 15, March 17 may hearing na. Mabilis mabilis. Pero pag sumagot si Sara, 10 days, mayroon pa kasing 3 days yung complainants para magsagot na naman kay Sara. Pag sagot ng complainants, mayroon na namang 3 days si Sara para magsagot ng rejoinder. Kaya bali 16 days yan. So pag umabot yan ng 16 days, wala na, aabuti na ng Holy Week. O syempre, alangan namang ituloy mo pa yan hearing, Holy Week na. Pag sumagot si Sara, ang sunod na hearing na April 8. Yan mga kabunyog Tandaan natin yung mga pitsa Ngayon, anong tingin nyo kaya? Sasagot kaya si Sara o hindi? Sasagot kaya? Ganito yan. Pag sumagot siya, mapapatagal. Mapapatagal itong hearing. Mapapatagal. Pero kahit mapatagal niya yan, papunta yan sa trial sa Senado. Sigurado tayo dyan. Sigurado tayo. Lulusot ito sigurado sa Kamara. Wala nang ligtas yan. Kaya, ang pwedeng gawin ni Sara, ng defense team niya, wag na tayong sumagot. Total, wala namang mangyayari na dyan sa Kamara. Doon na lang tayo lumaban sa Senado. Di ba? Pwedeng ganon. Or pwedeng sasagot. Kaya lang, pag sumagot sila, ipapatawag si Sara. Hindi pwedeng abogado ang utusan niya para mag-represent sa kanya. Hindi pwede. Bawal. Bawal ito kasi impeachment ito Pwedeng abogado ang mag-represent sa kanya sa trial. Pero pagdating dito sa Kamara, hindi pwede. Ang tanong ngayon, sasagot pa ba si Sara? Kung sa tingin nila, sigurado na rin lang naman na makakarating sa Senado. Si Rocky nga, napanood ko yung vlog niya. Iniisa-isa ni Rocky yung mga senador. Sabi niya, pag nakarating pala sa Senado, delikado palang makonvict si Sara. Si Vice President Sara. Sabi ni Rocky yan Iniisa-isa niya Sabi niya, may 9 na senador ang minorya. Ang problema si Bongo at saka si Bato, malamang matutulad kay Duterte. O di ba babawasan? Yung 9 magiging na lang 7. O tapos si Chis Escudero, Jinggoy, saka si Joel Villanueva, makukulong din. Mababawasan na, di 5. 4 na lang ang natira. Sabi ni Roque, mahirap pala ang sitwasyon ni Vice President Sara. Dapat talaga mag-people power na. Natatawa ako kasi habang nagpapaliwanag ng ganun si Roque, galit yung mga DDA. Sabi nila, Attorney, spokes, ano ba naman yan? Pinapahina mo naman ang loob namin. Natatawa ako. Nagre-react yung mga DDA, sabi pinapahina daw yung loob nila. Ano naman ni Roque, nakikita niya talaga kasi na sa Senado mabigat ang laban. Lalo na pag lumabas yung mga ebidensya. Pag lumabas yung mga ebidensya sa Senado, may mga senador na
ayaw nilang i-impeach si Sara, pero kapag nakita yung ebidensya, makukumbinsi yan. Parang katulad yan dun kay Corona. 'Di ba si Corona? Nung una, maraming mga senador ayaw nilang i-convict si Corona. Pero nung nakita nila mayroong bank account si Corona. Dollar, hindi mali ako, hindi mayroong bank accounts. Mayroong dollar accounts. Grabe. Dollar accounts, talagang tinago niya yan. Kasi pag dollar accounts, stricto. Hindi pwedeng pabuksan. Ay doon, nakumbinsi na yung mga ngayon. Nakumbinsi na yung mga senador. 20 senador yung nag-convict kay Corona. 3 lang yung hindi. Sino yung tatlo? Si Joker Arroyo, si Miriam Defensor Santiago, at saka si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos. Sabi ni Trillanes, kung napanood niyo yung talakayan namin, nung una daw, 13 yung kwital kay Corona, 13. Sila daw, sabi ni Trillanes, 10 lang sila. Kasi part pala ng Senate nun si Trillanes. Pero nung nakita daw ng mga senador, mabigat ang mga ebidensya, nagbaliktaran, nakumbinsi. Kaya malamang kay Sara, ganyan din ang mangyayari. Malamang ganyan. Diba sabi rin ni Llamas, si Ronald, katalakayan ko sa Dos Amigos, sabi niya yan, maraming mangyayari dyan. Kaya ito, ang tanong kay Sara, sasagot pa ba siya o dahil alam niya namang wala namang saysay ang sagot niya, wala siyang matibay na depensa, doon na lang siya sa Senado. Yun ang pwede. Or pwede rin, sasagot siya, pero umasa na siya na wala yan. Kaya ngayon mga kabunyog, mga kababayan, hindi natin alam kung anong plano ni Sara Duterte. Yung mga abogado niya, kung sasagot sila, hindi. Sasagot sana yan si Sara kung ang mga magdidepensa doon sa Kamara ay mga abogado niya. Ang problema, pinaliwanag na ni Congresswoman Beatrix Luistro, hindi pwedeng abogado ang umattend, si Sara talaga. Pwedeng may abogado siya sa likod, nagtuturo sa kanya, pero hindi pwedeng i-represent siya ng abogado. At ito nga pala, paano kung mag-resign si Sara bago dalhin sa trial? May paliwanag na dyan si Congresswoman Beatrix Luistro. Sabi niya, kung siya ang tatanungin, kapag nag-resign si Sara bago nag-trial sa Senado, pag-uusapan pa rin kung siya'y i-disqualify, perpetual disqualification from holding public office. Siya, sabi ni Congresswoman Beatrix Luistro, ang stand niya, dapat pa rin pag-usapan kung dapat i-perpetual disqualification from holding public office. Hindi ibig sabihin na nag-resign na siya, tapos na. Kasi pag nag-resign na siya, hindi na pag-uusapan yung removal from office. Kasi nag-resign na eh. Pero paano yung perpetual disqualification? Dapat ituloy pa rin yun, pag-uusapan pa rin. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.